katatapos ng bagyo. Pero yung weather, ayan, maulan pa rin. Wala na masyadong hangin. Yung mga tao rito hindi sila mahilig nagpapayong. Okay lang sila sa nababasa sila basta't naka-jacket sila. Ayan, tignan mo, lampayong, oh. Diba? Ako, may dala akong payong, oh. Yan, oh. Para pag lumakas yung ulan, ready ako. Yun, ngayong umagang to hindi ako magluluto kasi nagluto na si Jo. Marami niluto niya kahapon, so para daw relax ako. Ganyan lang kami rito, compromise. Siyempre kailangan na we look after each other, di ba? Malapit na tayo sa junction kung saan ako nagpapagupit. Ayan, o. Mga puno, kalbo. Ayan. Pag tapos ko magpagupit, uuwi lang ng bahay, magre-relax, tapos papasok na ng mga alas 12. Magla-lunch na ako bago pumasok para hanggang ready na ako hanggang merienda, hanggang break. Medyo traffic. Yan, no? So to? Cemetery Junction to. Yung barbero ko dyan, pagka Wednesday, day off niya eh. Kaya Martes, punta na ako. Ito yung Cemetery Junction. Balik na tayo. Mr. Kot, yan, masarap yung dyan, fishy chips. So dati dala ko nagpapadala ng mga mga paninda ko dyan sa post office na yan. Yan, may mas malapit kasi na pagsenda ng mga ng mga parcel, kaya hindi na ako nagpapadala dyan ngayon. Ayun yung barbero ko. Papakita ko sa inyo, may katabi siyang barbero, pero yung katabi niya mas mahal ang singil, kaya doon ako nagpapagupit sa mura. Yung barbero yan. Ang rate nito is 15 pounds, no? Ang mahal. So ang difference is 5 pounds. Sayang ang 5 pounds, di ba? Maulan. Pasok na ako dito. A few moments later. Ayan, uuwi na naman tayo after 2 months.
nakapagpagupit na naman. Actually gusto kong gupitin na lang yung sarili ko eh. Kaso kung iisipin mo, hindi naman mahal eh. Papagupit ka 10 pounds. Kahit pa paano gastusan mo naman yung sarili mo, di ba? Deserve naman natin yun kahit na mahal. Sa Pilipinas siguro every 3 weeks pagupit kasi ang mura-mura ng gupit sa atin eh. Pero dito dahil medyo mataas, madalang lang, mga every 2 months. Kaya pagka nagpagupit ako medyo maiksi na. Isipin mo nung dumating ako dito, no? Dahil nung pagdating ko rito, nung bagong dating ako, convert ako ng convert. Eh nung dumating ako, mataas pa yung palitan ng pounds to peso. Nasa 97 yata nung bagong dating ako dito. Tapos nasanay akong gupit sa Tarlac noon, lang eh, 40 pesos. So dito ang gupit noon nasa 8 pounds, 9 pounds, ganun na yung rate dati pa eh. Actually hindi na masyado nagtaas. Sa mga mamahalin yun nasa 15 pounds, pero dahil yun nakikimurahan ako, 10 pounds lang. So yun, ilang years akong gumugupit sa sarili ko. Meron akong clipper. Sulit na sulit yung clipper ko dahil halos every month nun ginugupitan ko yung sarili ko. Kinakalbo ko lang yung sarili ko dati. Yun. Tapos naisip-isip ko rin, kasi pag ginugupitan ko yung sarili ko, lilinisin mo, tapos yung buhok all over the place. Pag summer okay lang kasi gagawin ko sa labas eh. Pero pagka ganitong panahon, yung mga pinagupitan mo, yung mga buhok, kung saan sumusuot. So okay na rin. Well yun, naglalakad na ako pa uwi. Si dad pala ay niya ngayon, regular day niya sa dialysis niya. So far okay naman siya sa treatment. Hindi gaya nung ibang mga pasyente na hindi nila kaya yung katawan nila yung dialysis. At least si daddy, thankfully kaya niya. Ang schedule niya is Tuesday, Thursday, and Saturday, 3 times a week. Nga pala, mabuti na lang nandun si Bayaw, si Louie. Kasi yung dalawang bayaw ko naka-abroad na. Wala nang natirang lalaki sa amin. Ang hirap din pala pag wala nang lalaki, no? Tapos yung pamangkin ko si Christoph, syempre nag-aaral. Mga pinsan ko doon, mga nagsialisan na rin, nagsilipat na ng mga bahay. Ilan na lang ang natira doon. Kaya malaking pasalamat namin kay Louie, yung asawa ni Michi, yung sister ko. Tapos si Mia naman, siya yung sumasama kay daddy sa dialysis, siya yung nagbabantay. Hinihintay niya hanggang matapos. Siyempre mahirap din, di ba? Ganun lang. Malaking pasalamat na, at least nakapag-treatment si dad. Like dati ayaw niya. So malaking pasalamat po talaga at kinakaya niya yung dialysis.